Engineer Elson Garge, ang pinuno po ng PDRRMO Aurora para po sa ating pag-alam ano ho ang naging perwisyong kung meron man na iniwan po si Christine sa lalawigan po ng Aurora. Girl? Magandang umaga po, Engineer Elson Egarge. Good morning, sir. Ay, good morning po, Sir Ted. Yes, si DJ Chacha po ito dito po sa Radyo 5. Sir, kamustahin lang namin ang sitwasyon dyan po sa Aurora ngayon. Sa ngayon po ba, nag-uulan pa rin o medyo lumabas na po si Haring Araw? Wala pa po, ongoing pa rin. Umuulan pa rin po, ano? Light to moderate lang po. Light to moderate rains. Kamusta naman po itong mga barangay na pinakatinamaan dyan sa Aurora? Meron pa rin po bang mga baha hanggang sa ngayon? Mayroon pa po, ano, yung papunta po ng Dicadi o Dilasag. Kasiguran Dilasag po. Hanggang Bukong-Bukong po o hanggang Tuhod. Hanggang tuhod po yung pagbaha. O pinaka Sa ngayon po, yun na lang po ba yung bahang areas? Ilan pong barangay ang apektado dyan sa Aurora? ang naapektuhan po ng pero hindi naman po grabe, ano, yung Dilasag Kasiguran Road po. Medyo nagkaroon nga po ng pagbaha. Pero wala naman pong reported na nagkaroon ng landslide. Opo. But so far po sir, sa ngayon, meron bang kinakanlong na mga evacuees po ang lalawigan? Mayroon po. Nagkaroon po kami ng total of 2,609 evacuees. Okay. And Sa ano po 'yon? Sa pitong munisipyo. Opo. Sir, sa ngayon po, meron bang pangangailangan na magdeklara ng state of calamity ang probinsya? Ay, wala po, sir. Ay, salamat Kasi po. hindi naman po kami masyadong affected. Opo. Yung nga din po, na maganda po malaman yan. So far po naman ngayon, wala ho kayong missing, wala kayong injured. Wala naman po. At talagang pinagbawalan po yung mga fishermen natin na pumalaot. Opo. So, sir, ngayong bang araw na ito, posibleng magbukas na ang mga resort ninyo? Hindi ko po pinapahayo muna. Kung Okay. pwede po ay ipagpaliban muna. Siguro Opo. pwede bukas. Opo. Para sigurado po. Opo. Ngayon po, meron kayong kuryente naman. Ay, okay naman po yung power. Opo. At pati internet po okay naman. Ay, salamat po naman. O sige po, salamat po ng marami, Engineer. At ito po'y napakagandang balita na ang Aurora po'y ay naging ligtas, bagamat may mga kinakalong na evacuees, pero so far po naman hindi ganun po katindi ang pinsala ng bagyo. Salamat po, Engineer. Salamat din po, Sir Ted. Opo, mabuhay po. Thank you. Si Engineer Elson Egarge ng Aurora PDRRMO. Nasa ating linya ho naman ngayon mga kapatid, ang pinuno po ng Isabela PDRRMO, ito pong si Attorney Constante Foronda. si Watu Foronda kung tawagin. Okay, girl. Ito nga pong head ng Isabela PDRRMO. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga po sa inyong dalawa at sa inyo pong mga taga-subaybay. Kamusta na po kayo dyan sa Isabela ngayon? Malakas pa rin po ba ang ulan at hangin na dala ni Christine? On the contrary, mahina po ang ulan, mahina po ang hangin. That's good. Para po dun sa mga rescue operations, maging dun sa mga relief goods na ihahatid nyo po dun sa mga apektado. Sa ngayon po, sir, meron pa rin po bang mga baha na barangay o lugar dyan sa Isabela? Wala po. Hindi rin po kayo inabot ng mga pagbaha? Walang barangay ang... Hindi po. Wala po. Oh, that's good, sir. Evacuation centers, meron po ba tayong mga kinakanlong ng mga evacuees sa ngayon? Medyo madami-dami po. Mabot po ng 10,130 individuals. Mga po yan, 3,205 families spread over 29 cities and municipalities. Ito pong 10,000 plus individuals na kinakanlong po ngayon ng evacuation center dyan sa Isabela. Ito po yung mga nakatira sa low-lying areas na kumbaga for prevention, inilikas nyo na po para hindi na magkaroon pa ng aberya. Some of them, yung iba naman po kahit na hindi sila dun sa low-lying areas pero yung bahay po nila ay gawa ng light materials, minabuting ilipat po sila sa mas mataas na, sa mas matibay na gusali. Ano po? Yun po sa may coastal areas,
Kaya po sila nagpa-preemptive evacuate dahil meron pong storm surge warning Opo. ang Pag-asa. Yung pong mga ating mga indigenous people, yung mga bahay po nila ay malapit po sa dagat at gawa din po ng light material. Lilipat po sila sa mas mataas na lugar. Diyan po sa Tumawini, kumusta po ang naging sitwasyon actual? Ang sabi po kasi ng Pag-asa, nung kanina mga bandang alas 6, yung sentro po nitong si Bagyong Christine ay nasa Tumawini. Nakipag-ugnayan po ako doon sa ating mga kasamahan doon. Sabi na, wala namang ulan, wala namang hangin. Opo, Opo. magandang balita yun. Opo. Opo. Okay, sige po. So, Ang speculation ko po nakatulong ng gusto itong Sierra Madre. Okay. Dahil bago siya makatawid, kukuluhin siya. Bago makatawid yung bagyo, kukuluhin muna siya nitong Sierra Madre. Babasagin ng Sierra Madre. Tama po. Yung mata ng bagyo at kung ang bagyo po ay mababa, mababasag po ito ng mas mabilis. Sige po. So sa ngayon po, Tama po yan. sa ngayon po, attorney, so far ho, wala pong dahilan para magdeklara po ng state of calamity. Wala pong ganon. Well, unless magkaroon po ng extensive na crop damage. Pero kasi yung corn crops po namin, 87% na harvest na bago po dumating itong bagyo. Ang nakatayo lang, nakatanim yung palay. Ang risk lamang po niya, pag malakas po yung hangin, dadapa po yung palay at nasisira. Pero hindi naman po ganun kalakas yung hangin. Kaya I'm not expecting any serious crop damage. Ngayon pa lamang po nag-i-inspect, ngayon po nagliwanag. Mag-i-inspect po yung ating mga kasamahan kung gaano po ang damage sa crops kung meron man. Opo. Pero meron po mga tulay na hindi po passable ngayon. May mga nasira ho ba ng dahil po sa ragasan ng tubig? Wala pong nasira. Ang nangyari lang po ito yung mga overflow bridges. Yun po yung mga tulay na sadyang ginawa na mababa lang. Dahil mas mura po yung cost para matawiran lang ng mga tao. Yun po nalubog dahil tumaas po ng konti yung level po ng Cagayan River. Opo, may Pero yung lahat po ng kalsada nadadaanan po, lahat ng tulay nadadaanan. Ay, salamat po. Sige po, but so far po wala pa kayo talagang actual na report. Ngayon ano po, kasi nga magkakaroon pa ng assessment doon sa damage po sa agrikultura. Tama po yan. Okay. Tama po. Ngayon Kasi po, mga bandang tanghali, medyo meron po na tayong idea kung meron mang crop damage. opo, sige po. Sa ngayon po ba, kumusta ang panahon dyan? Nandito po ako ngayon sa aming Emergency Operations Center sa Capitol Compound. Medyo malakas-lakas lang ng konti sa ambon. Okay. Yung ulan. Ay, salamat Tapos po. yung mga puno halos hindi po gumagalaw yung mga sanga ng puno. Okay. So, nagkaroon po ng power interruption. Ano ho yan? Preemptive lang? Wala ho namang natumbang mga poste? Ano po? Wala pong ganun. Walang napatid na kable. Ang nangyayari lang po kung minsan, hindi naman kumpleto yung naging trimming ng mga sanga ng mga puno. Pag humangin, kung minsan dumidikit yung sanga sa kawad ng kuryente, nagkakaroon po ng Trip off. short circuit or something. Nagtitrip po yung kanilang circuit breaker. Pero nare-restore din po kaagad. Okay. Minuto lang, meron na ulit. Ay, salamat po kung ganun. Sige po. So, sir, ito yung magandang balita ito para po sa atin na hindi ho kayo napinsala habang ang bagyo po ipapalabas na. Ano po? Opo. Sige. Salamat po na marami, attorney, sa inyo pong magandang informasyon po na binahagi po sa amin para po sa mga taga-Isabela na ngayon pinakikinig at gusto hong malaman ang sitwasyon sa lalawigan. Salamat po, attorney. Apo, Juan, kanina, binilin po ni Vice Governor Bojidi na pag in-interview ka ni Ted Pailon, sabi, paabot mo ang aking pangungumusta. Ayun, nasabi ko na. At kami po yung nangungumusta din po nga dyan sa inyo. Opo, attorney. Kasi Salamat po. Kasi ang sabi ng Pag-asa sa inyo yung landfall kapag po pinag-usapan ng landfall, hindi ho ba ang dinaanan po nitong si Christine ang lupit po ng pinsala, di po ba, attorney, no? Opo. Mukhang naibuhos lahat nitong Christine yung kanyang ulan sa may bandang Bicol. Ay, oo nga, Kaya unfortunately. pagdating po sa amin, hindi na po ganun kakapal yung
Yung ulan. yung kanyang rain band. Opo. Opo. Sige po. Salamat po na marami ulit, attorney, at pagpalain po kayo. Thank you very much po. Thank you. Salamat. Si Attorney Constante Foronda po ng PDRMO sa Isabela. Ay, salamat po naman. Salamat Thank naman you. po. Thank Praise God. God. Oo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.